Okay, sa ating pag-start po, tayo po ay magbuklat ng ating Biblia once again sa John chapter 4, verse 23 hanggang sa 24. 22 hanggang sa 24. John chapter 4, verse 22 hanggang sa 24. At para sa mga wala dito nung mga nakaraan, ay nire-review po natin ngayon ang ating distinctives. Ang ating distinctives sa local church. At ang purpose po dito ay upang magabayan ang Davao, ang Iligan, ang Cebu, iba pang mga sumusubaybay sa ating mga gawain dito. So, we want to inform everyone about our distinctives here at Herald of Grace Covenant Bible Church. At itong mga distinctives na ito po ang nagdi-describe sa ating iglesia. At ito pa rin ang ating ina-aspire palagi na mas lumago pa tayo sa mga distinctives na ito. At hindi lang naman ang ating church ang nag-adopt ng distinctives na ito, hindi lahat ng mga nakakaunawa patungkol sa thorough biblical reformation. John chapter 4 verse 22 hanggang sa 24, ang sabi dito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala, sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang unang distinctive na ating pinag-aralan nung nakaraan is Christ-centered. We are a Christ-centered church, but we continue to aspire to be more Christ-centered. And then, pangalawang distinctive is sound doctrine. We uphold sound doctrine and sound teaching. At para sa mga gustong humabol, ay maaaring i-review ang ating mga naunang pinublish na sermon sa messages na yun or sa mga distinctives na yun. Christ-centered and sound doctrine. At ang pangatlong distinctive, at inumpisahan po natin ito last Wednesday, ang biblical worship. Biblical worship. And nagkaroon tayo ng introductory lesson last Wednesday. And I refer you to our published material sa YouTube channel po natin on biblical worship or regulative principle of worship introduction or part 1. Ngayon po ay aralin po natin properly kung ano ba talaga ang regulative principle of worship. Sa pag-aaral natin sa biblical worship, ay tatlong general heading po ang ating sinusunod. Una, regulative principle of worship. Pangalawa, regulative principle in practice. And pangatlo, the regulative principle in devotion. Ulitin po natin. Una, the regulative principle of worship. At ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Pangalawa, the regulative principle in practice. And pangatlo, the regulative principle in devotion. So kung matapos natin ang unang bahagi ngayong gabing ito, the introductory lesson that we had last Wednesday, and then ang second and third heading next week, Lord be willing, that makes it 3 lectures, all in all, patungkol sa biblical worship. Hindi natin hinahabaan sapagkat we want to become friendly to those who are still new to thorough biblical reformation. And nag-a-adjust pa rin ang marami patungkol sa biblical sermons na wala pong entertainment, wala pong mga jokes. Kung meron man, incidental lang po yun, pero hindi po yun sinasadya. Dahil ang ating sinusulong po talaga is seriousness in proclaiming the Word of God. So, manalangin po muna tayo. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, marami pong mga churches ang nahahati dahil sa regulative principle of worship. Kaya alam po namin na sa aming pag-aaral ngayong gabi, ipinapasok namin ang pinakasensitibong topic pagdating sa biblical worship.
Pero kailangan po namin itong harapin at naway gamitin ninyo ito, lalong-lalo na sa mga gawain na nag-uumpisa pa lang sa Biblical Reformation. Tulungan ninyo kami na ma-appreciate namin ito at ipamuhay namin ito palagi, ang regulative principle of worship. Dahil this is something that is non-negotiable sa inyong iglesia na itinanim dito sa Cavite. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, as what I told you already, this is something that is non-negotiable pagdating sa thorough biblical reformation. Pero pagdating sa Ebanghelyo, this is something na maaari nating pagtiisan. Ang importante talaga ay ang Ebanghelyo, ang gospel. So, nag-extend po tayo ng charity. Samantalang sa atin, non-negotiable po ito, pero pagdating sa pag-extend ng right hand of fellowship, this is something na maaari po nating magtiisan at mag-extend po tayo ng charity. Okay, nakuha po natin. Paglilinaw lang po yan, ha? Paglilinaw lang po yan. Ang non-negotiable pagdating sa pag-extend ng right hand of charity ay ang right hand of fellowship rather. Ang gospel talaga. Yun po talaga yung non-negotiable pagdating po sa pag-extend ng right hand of fellowship. Pero itong regulative principle of worship ay this is something na charitable po tayo. Nag-extend tayo ng right hand of fellowship kahit sa mga grupo na hindi nag-observe ng regulative principle of worship. They are still our brothers and sisters in the Lord kahit pa ay hindi sila nagsasubscribe ng regulative principle of worship. So, linawin lang po natin yan. By biblical worship. Ano bang ibig sabihin ng biblical worship, mga kapatid, mga kaibigan? Anong ibig sabihin pag sinasabi nating worship na naaayon sa Biblia at katanggap-tanggap sa Diyos? Ang ibig pong sabihin natin pag ginagamit natin yung phrase na biblical worship is that ang Biblia po ang standard sa ating pagsasaayos ng ating pagsamba. The Bible is the standard for ordering our worship. Yun ang ibig sabihin ng biblical worship. Ang Biblia lamang po ang standard sa ating pagsasaayos at sa pagsasagawa ng pagsamba. Regulative principle lang po ang tawag dito. Ang mga reformers and later ang mga Puritans ay talagang pinanghahawakan po nila, mga kapatid, mga kaibigan, na ang katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba ay yaong ang Diyos mismo ang nag-institute. Ano ba ang Tagalog ng institute? I do not know. Ang katanggap-tanggap na pagsamba ay yaong ang Diyos mismo ang nagtalaga. At ang salita ng Diyos lamang ang tanging autoridad natin kung papaano tayo sumamba. Ang salita ng Diyos lamang ang autoridad natin, ang pakikinggan natin kung papaano tayo sumamba. Lahat po ng pagsamba ay kinakailangang mag-conform. Anong Tagalog ng conform? Umayon sa malinaw na turo ng kasulatan. Bale, ang Diyos mismo ang nagtalaga ng mga parameters, ng mga bakod. Ang Diyos mismo ang nagtalaga ng mga bakod kung ano ang pinahihintulutan sa pagsamba. Hindi po ang tao ang nagtatalaga ng mga bakod, ng parameter. Ang Diyos lamang ang nagtatalaga ng parameter kung ano po yung pinapayagan sa pagsamba at ano yung hindi pinapayagan. Now, meron pong 3 posisyon na pinapractice ng mga churches ngayon pagdating sa pagsamba. Ano-ano ba itong mga 3 posisyon na ito? Una, no position. Yun ang pinakaunang posisyon. Basically, no position. Hindi nga nila pinoproblema yung question kung paano tayo sumamba. I mean, they do not even consider that question. Sa ating kapanahunan ngayon na hyper self-centered and then casual culture sa ating kapanahunan ngayon, marami pong nag-iisip na pwede naman silang sumamba sa Panginoon sa anumang kanilang field na gawin. I can worship God through nature. I can worship God through music.
So kung anong yung feel na gagawin ko, as long as inaalay ko yun sa Panginoon, whatever I feel at that moment, that is worship to me. So, the standard is the self. The self is the standard. Gumagamit din sila ng modern music, upbeat, at ang preaching po ay ini-evaluate nila primarily whether or not entertaining ang preaching na yun. So, no position at all. They do not even consider the question, how are we going to worship God? They worship God according to how they feel is good at that moment. So, no position. Pangalawang posisyon po ay medyo mas thoughtful po itong pangalawang posisyon. Ayaw nilang gawin ang anumang bagay na unbiblical. So, sa pangalawang posisyon, ayaw nilang gawin ang anumang bagay na unbiblical. So, anything ay maaaring idagdag sa worship as long as hindi pinagbabawal ng Diyos. Okay? Ayaw nila ang unbiblical worship. Kaya, gagawin nila ang kahit anumang bagay na idagdag nila sa worship as long as hindi pinagbabawal ng Diyos. At dahil ang drama, at ang dance, at ang puppet show, ay hindi naman pinagbabawal ng Diyos, pwedeng gawin. So, normative ang tawag noon. Normative position. Normative principle of worship. Ayaw nilang gumawa ng unbiblical. Ayaw nilang mag-include sa worship ng unbiblical. Like, for example, immoral na mga bagay, ayaw nilang idagdag yun. As long as hindi naman siya pinagbabawal ng Bible, pwedeng gawin. So, ang drama naman ay hindi pinagbabawal ng Bible daw. Dance, mga puppet show, mga concert, hindi naman pinagbabawal ng Bible. Therefore, it is permitted. So, that's normative. Ang pangatlong posisyon, ito yung pinanghahawakan po natin. Nauunawaan ng pangatlong posisyon na hindi po tao ang magdidetermine kung paano sambahin ang Diyos. Ang Diyos po ang nagdetermine kung paano siya sambahin. Siya po ang nagdetermine, siya po ang nagpapasya. Pahihintulutan lamang natin ang elemento na idadagdag natin sa ating worship o isasama natin sa ating worship kung malinaw itong ipinag-uutos ng Diyos. Ang tawag po nito ay regulative principle. So ano yung unang posisyon? No position at all. Not even an issue. They don't even bother. Whatever they feel at that moment, that is how they worship God. Pangalawa is more sensible. More sensible yung pangalawa. They don't want to do something that is unbiblical, but anything that is not forbidden, pwedeng gawin. Pwede kong gawin yung drama, puppet, anumang mga show, theater, hindi naman ipinagbabawal, so pwedeng gawin. Normative po yun. Pero sa pangatlong posisyon, at yun po ang ating pinanghahawakan, ang Diyos po ang nagpapasya kung paano siyang sambahin. Huwag po tayong mag-assume. Ang pagsamba ay para sa Diyos, hindi po para sa tao. So ang Diyos po ang nagpapasya kung paano siya sambahin. Kaya, hindi tayo magdadagdag ng anumang elemento na hindi hayag na ipinag-uutos ng Diyos. We must only permit those elements which God has specifically commanded. Regulative principle. At ang regulative principle po ay consistent po yan sa principle of sola scriptura na inarticulate po ng mga reformers. So para sa mga kapatiran po natin na inuksan na ng Panginoon patungkol sa doctrines of grace, 5 points of the doctrines of grace, inuksan na ng Panginoon sa 5 solas of the Reformation, praise be unto God. Isa sa mga 5 solas ay ang sola scriptura. Pero nandyan pa kayo sa grupo na ang posisyon po ninyo ay normative. Nawa po ay makita ninyo na ang regulative principle of worship ay consistent po siya sa sola scriptura principle. Ang normative principle of worship, yung iniisip ninyo ngayon mga kapatid, na as long as hindi pinagbabawal, pwedeng gawin, hindi po yan consistent sa sola scriptura.
Kasi nagdadagdag kayo ng hindi hayag na ipinag-uutos ng Bible. Drama, mga puppet show, kung ano-anong mga theater, kung ano-anong mga nilalagay dyan, hindi yan consistent sa sola scriptura principle. Kasi dinadagdagan ninyo ang Bible eh. Kasi ang Biblia, malinaw naman na nag-prescribe sa atin kung paano natin sambahin ang Diyos. Ito, doon po tayo mag-stick. Doon po tayo manatili. So, actually, hindi lang siya consistent sa sola scriptura ang regulative principle of worship. Application talaga siya sa sola scriptura. Isa siya sa mga applications ng sola scriptura. Kasi ang sola scriptura naman ay sa lahat ng bagay. Marriage, guided by the scriptures. Resolving conflict in the church, guided by the scriptures. Ecclesiology, guided by the scriptures. So, ang sola scriptura ay sa lahat ng bagay. Ang regulative principle of worship, hindi lang siya consistent sa sola scriptura, kundi application din siya ng sola scriptura. Ang tunay na Reformed Church, and this is very critical. Now, I'm not saying na peke na Reformed Church yung mga reforming. Natutuwa tayo dahil reforming. Diba? Pero naniniwala po ako na ganap talaga ang ating pagiging reformed kung tayo ay nag-a-apply, nagpa-practice ng regulative principle of worship. Kasi ang self ang pinaka-number one idol na pampalit sa adoration natin sa Panginoon. Ang self ang number one na idol. So, how I feel to see. Diba? Gusto ko ng theater, gusto ko ng drama, hindi naman bawal sa salita ng Diyos, so pwedeng gawin. So, it's all about how I feel. It's still all about my preference. Pero pagdating kasi sa regulative principle of worship, kinakalimutan kasi natin ang ating sariling preference. Initsapwera natin ang ating preference. We stick to the specific prescription of the Bible, the Word of God. So, masasabi ko talaga, and firmly, pwede niyong gamitin yung salitang dogmatically, pero I use the word firmly. Masasabi ko talaga firmly, na ang church na nag-o-observe ng regulative principle of worship, ay talagang masasabi natin na more or less ganap na ang kanilang pagiging Reformed Church. Ganap na. Granting na okay sila sa defined and definite membership. Granting na okay sila sa Christ-centeredness, sa sound doctrine. Granting na okay sila sa ecclesiology. Granting na na-observe na nila ang worship kasi napaka-sensitibo kasi nito. Kasi sumisingit ang sarili. Sumisingit ang sariling preference. Sumisingit pa rin Humihirit pa rin yung yung gusto ko. Now, kahit regulative principle of worship na tayo, pa rin, ingat pa rin tayo. Kasi, ang puso po natin ay mandaraya. Nire-regulate po natin actually yung mga contemporary songs kahit reformed yung lyrics. Nire-regulate po natin. Nire-regulate natin yung style ng music. Kasi nga, ang puso talaga ay mandaraya. Kaya ando na tayo nakikinig sa music. Kaya nung song na Yet Not I, But Christ in Me, naghanap talaga tayo ng tugtog na straightforward congregational singing. Wala na yung marami pang mga adlib-adlib. Kasi mandaraya kasi yung mandaraya talaga ang mga tugtog. Mandaraya. Baka ando na tayo makikinig sa Napatunayan ko yan. Anak ng isang Christian sa Cebu, kasamahan nating church, na kumanta ng sa kabukiran. Sa kabukiran, layo ang kasakit. Kumanta ng sa kabukiran. Tapos, dalawang magkakapatid, nanood, bebop champion, napaiyak sila, napaluha sila sa kabukiran. Ano bang nakakaiyak nung sa kabukiran? Ang message lang na manood sa kabukiran, walang kalungkutan. Kasi nga, ang himig, napaka-deceptive kasi. Kaya nga i-regulate talaga natin yung sa church nila, Pastor Al Martin, merong isang pianista na hindi talaga makakompromise sa kaniyang musical style. Kasi, biruin mo naman, graduate ng London Music Conservatory. So, siya yung pinagpiano.
Ang mga congregation kasi kahit hymnal lang yung piano, dinadagdagan kasi ng mga elemento kasi yun na talaga eh, hindi niya makompromise eh, dinadagdagan ng elemento na parang na lumutang sa alapaap yung congregation. Pinakiusapan siya na huwag yun kasi deceptive talaga yung music, baka ando na sa ganda ng pagtugtog ng piano at wala na doon sa himno na kinakanta. Hindi talaga niya makompromise because that's her training. Kaya siya na mismo ang nagsabing iba na lang ang mag-piano. Kasi that is something na nandoon na talaga sa kaniyang sa kaniyang style ng pagtugtog. Kaya yung by faith, di ba yung tugtog natin sa by faith, kasi wala tayong ibang mahanap na minus 1. Meron na po akong nahanap na straightforward congregational singing. Kaya matanggal na yung mga tugtog, yung mga sana yun, wala. Kahit noong yung in Christ alone ba yun? Ano ba yung kinanta natin? Yung tatanggalin natin yung mga elemento na nakakaagaw pansin. Kailangan i-regulate pa rin yan. Saka kung mag-introduce tayo ng contemporary, hindi talaga pwedeng tatlong contemporary songs isang classic. Pa rin? Regulate pa rin. Isang contemporary song if ever we have to introduce. And then, there's a practical talaga. There's a practical effect. Walang dogmatic statement from the Bible niyan ha. Pero there is really a practical effect kung ako ang tatanungin patungkol dyan. Regulative kasi mandaraya ang ating puso eh. Now, ang isang iglesia na talagang nag-observe talaga ng regulative principle of worship, masasabi talaga natin na nagiging ganap na ang kanilang pagiging reform or nandun na talaga sila sa di ba? Reformed and reforming tayo. Reformed and reforming. Yung andun na sa regulative principle of worship, andun na yun sa reformed eh. Yung reforming, andun pa yun sa mayroon pang mga elemento ng self, preference. Ayon pa kay John Calvin. Pakinggan natin si John Calvin ha. We may not adopt any device in our worship which seems to fit to ourselves. Tingnan natin, isipin ang ating sarili. I-fit natin sa ating liking. Sabi dito, we may not adopt any device in our worship which seems to fit ourselves, but look to the injunctions of Him who alone is entitled to prescribe. Sino itong Him who alone is entitled to prescribe? Ang Diyos. Therefore, if we would have Him approve of our worship, kung nais daw natin ng approval ng Diyos sa ating worship, this rule, which He everywhere enforces with the utmost strictness, must be carefully observed. God disapproves of all modes of worship not expressly sanctioned by His Word. Ini-disapprove talaga ng Panginoon ang lahat ng uri or mode ng worship na walang sanction sa salita ng Diyos. Ang simplicity ng worship style ng marami sa mga evangelical traditions, Reformed, particularly the Baptist and the Presbyterian, resulta po yan ng application ng regulative principle of worship. Kasi kung babasahin natin sa Bible, Exodus 20 verse 25, pati sa pagsasagawa ng mga bato, di ba, ipagpapatong-patong yung bato sa temple, may specific prescription eh. Ibato pa nga lang yun sa temple, construction pa lang yun sa temple, may specific prescription na hindi sila pwedeng lumagpas doon, lalong-lalo na ang worship. Nakuha po natin, Exodus 20:25. Ang sabi dito, kung igagawa mo ako ng isang dambanang bato, di ba ang dambana, may kinalaman sa altar, kung igagawa mo ako ng isang dambanang bato, ay huwag mong itatayo ito na may mga tapyas na bato. Dapat buong bato. Sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon, ay iyong nilapastangan iyon. So dapat purong bato, walang tapyas. Ang ibig pong sabihin ito, di ba tayo pansyado ito, dapat ang ating pagsamba ay puro. Wala talagang mga strange element. Kasi kung gagamit ka daw ng patalim,
at yung mga bato na gagawin ng dambana ay parang naputol na ginamitan ng patalim, ano na yan? Ang sabi dito, nilapastangan daw nila ang Diyos. Altar lang yun ha. Altar yun sa Old Testament worship. Lalong-lalo ng mga elements of worship. Kaya wag talaga tayong magdagdag ng anumang elemento na wala sa salita ng Diyos. Ang regulative principle of worship, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal na kapatid, we extend our right hand of fellowship sa mga kapatid natin na humahawak ng tunay na gospel. Somehow, hindi pa talaga na-expose dito. And this is very sensitive. Malinaw na tinuturo po ng Biblia ang regulative principle of worship. Bakit ni-reject ng Panginoon ang pagsamba ni Cain? Bakit hindi niya tinanggap ang fruit of the ground na inalay ni Cain? Bakit ang animal sacrifice ni Abel ang tinanggap ng Diyos? Sapagkat, hindi naman po prescribe ng Diyos ang tao na mag-offer ng fruit. Hindi sa ipinagbabawal. Wala ka namang mababasa na ipinagbabawal eh. Pinagbabawal ba ang prutas na i-offer? Hindi. Pero hindi prescribe. Diba? Ang blood sacrifice ang prescribe. At doon nag-stick si Abel. Ang tanong dito, saan kukuha si Cain ng hayop? Di ba siya ay farmer? Tatanim ng, hindi siya katulad ni Abel na nag-aalaga ng mga hayop. That's not even a question. That belongs to practical common sense. Pwede siyang makipag-bargain kay Abel. Di ba? Pwede siyang bumili ng animal sacrifice, babayaran niya ng kanyang mga fruit of the ground. Para lang meron siyang maialay sa ating Panginoon. Si Nadab and Abihu, bakit po sila pinatay ng Diyos? Sapagkat sila ay nag-alay ng strange fire. Kakaibang apoy. Strange fire. Hindi pinagbabawal, pero hindi pinag-uutos. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Sabi po dito, ayaw nating ma-preempt. Okay. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Ang sabi dito, noon sina Nadab and Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kaniya-kaniyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon. Nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Naghandog daw sila ng apoy na hindi niya iniutos sa kanila. Hindi pinagbabawal, pero hindi inutos. Talagang tinupok sila ng Panginoon. Nilamon sila ng apoy. Delikado talaga. Deuteronomy chapter 12, verse 29 to 32. Matindi ang regulative principle dito, yung mga kasangkapan doon sa temple. Hindi sila maaring lumagpas doon na may kinalaman sa pagsamba. Ang Diyos talaga ang nag-prescribe noon. Deuteronomy chapter 12, verse 29 to 32. Ang sabi dito, kapag natanggal na ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo ang mga bansa na iyong papasukin upang samsaman, at nasamsaman mo na sila at nakapanirahan sa kanilang lupain, mag-ingat ka upang huwag kang mabitag na sumunod sa kanila. Pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo, huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos, na magsabi, paanong naglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kaniyang kinapupuutan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Sapagkat pati na ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang tinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Anumang bagay na ipinag-uutos ko sa iyo ay siya mong gagawin upang huwag mong daragdagan ni babawasan. Diba regulative principle? Huwag mong daragdagan ni babawasan. At ang pagsamba ng mga Hudyo, dapat walang elemento ng pagan worship sa neighboring. Kaya wag kang mag-usisa kung paano nga nila sinamba ang Diyos nila. Ganito, pwede kong idagdag ito, i-adapt ko, i-embrace ko. Di ba ganun yung ganun yung sa mundo? Paano mag-concert si Celine Dion? Paano mag-concert yung mga
Josh Groban, yung mga pop artists. Di ba may ganon, may tataas-taas ng kamay, ganon-ganon. Alive lahat. Pwedeng idagdag natin ito sa pagsamba, sa elemento sa worship. So, kung titingnan mo ang concert ng mga pop artists at saka ang praise and worship sa church, walang pinagkaiba. Ganon-ganon din, ganon-ganon din. Wala talagang pinagkaiba. Huwag daw tayong mag-usisa. So, merong distinctive ang worship ni Yahweh, ang worship ng Panginoon. Huwag daw talaga tayong gumaya sa paraan ng mundo. Huwag daw nating dagdagan ni bawasan. So, regulative. At ang first 4 of the 10 commandments ay nagdi-describe sa lahat ng aspeto ng pagsamba. Unang utos, you shall not have any other gods before me. So, ang Diyos lamang ang ating sasambahin at ipinagbabawal ang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, kahit tunay na Diyos ang sinasamba mo, huwag mo siyang sambahin sa pamamagitan ng imahe. Kahit tunay na Diyos ang sinasamba mo, huwag mo siyang sambahin sa pamamagitan ng imahe. We are not allowed to worship according to our imagination. That's why make not for yourselves, do not make for yourselves any graven image. Pangatlo, pagsamba pa rin ito. Ang pangalan ng Diyos ay huwag mong gamitin sa walang kabuluhan. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos irreverently. Irreverently. In other words, God shall be worshipped with holy reverence. Ako, kung si Mayor Barsaga o si President Marcos ang bibisita sa iyo, guest of honor siya, ang paraan mo ba sa pagkakamay sa kanya at pag-entertain sa kanya, pagkakausap sa kanya, sumasayaw-sayaw? Yo, Mayor, yo, President BBM. Yun ba ang paraan mo? Di ba? Formal reverence. Hindi ko ma-imagine kung anong reverence meron ang parang nagdidisco. Kung reverence, far from reverence ang parang nagdidisco. Nagwawala. Kung si President Marcos nga, hindi natin ginaganyanan. Formal tayo, we dress up properly, ang Diyos pa kaya. Regulative pa rin. Regulative pa rin. God's name is the expression of His divine being. Kaya, igalang natin ang pangalan ng Diyos. Pang-apat na utos na may kinalaman pa rin sa worship, regulative. Set apart one day for the worship of God. Kaya kung i-reject po natin ang regulative principle, ay sinasabi natin na ang ating puso at ang ating imagination ang nagdi-decide kung paano sambahin ang Diyos. Hindi po dapat ang ating puso at ang ating imagination ang nagdi-decide kung paano sambahin ang Diyos. Ang Diyos ang magdi-decide kung paano siya sambahin. Hindi yung feel mo, hindi yung gusto mo, kundi ang gusto ng ating Panginoon. Mag-ingat tayo kasi ang Jeremiah chapter 17 verse 9 malinaw na nagsasabi na ang Diyos ay ang puso ng tao ay mandaraya. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang puso po ng tao ay prone to idolatry. Prone to idolatry ang puso ng tao. Kaya nga siguro nare-regulate tayo sa mga songs na hindi talaga pumupukaw, hindi naglalaro, hindi nangingiliti ng emotion yung mga music style na hindi nangingiliti ng emotion. I don't think nangingiliti ng emotion ng na 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 na. Hindi yan nangingiliti ng emotion. Pero pagdating sa mga tugtog na talagang nangingiliti ng emotion, mag-ingat talaga tayo. Ingat talaga tayo sa mga tugtog na nangingiliti ng emotion. Mag-ingat. Kasi ang puso ng tao ay prone to idolatry. Prone to idolatry. There is no such thing as Christian music. There is such thing as Christian lyrics, Christian song. But music must be handled with care. Kasi ang puso ng tao ay mandaraya. When left to our imagination, worship soon becomes idolatrous.
kung pabayaan tayo sa ating imagination, ang worship ay magiging idolatrous yan. Ang problema ng modern worship, ito po ay nadodominate ng mga ideas and imaginations of men. I think na mai-incorporate nila ang music at ang method ng modern culture sa church worship at tatawagin nila itong worship. Contemporary worship has even crept into many so-called reformed churches. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Ayon pa kay Joe Morecraft. Morecraft, rather. Joe. J-O-E. Then Morecraft. More ba? More. Then Craft. Morecraft. Sabi ni Joe Morecraft, human beings neither have the right nor the competence to dictate to a sovereign God how He ought to be worshipped. Nakakahiya, nakakatakot, no? Nakakatakot. Wala talagang tayong karapatan na diktahan ng Diyos kung paano siya sambahin. Oh, human beings neither have the right nor the competence to dictate to a sovereign God how He ought to be worshipped. Why not? Because of our creaturehood and our sinfulness. We are totally unqualified to determine how God is to be worshipped or to have any say or to make any suggestions in the matter. We are simply to find out what God wants and then do it. Only God has the prerogative to determine how He is to be worshipped and served by His creatures. It is the height of arrogance. Si Lloyd Jones pa, arrogance. It is the height of arrogance, superstition, and idolatry to think we have any prerogative to determine how God is to be worshipped. Kaya siguro ang arko i-emphasize kasi that's how Lloyd Jones preaches and I always listen to Lloyd Jones. So, na-influence. Last sentence. How dare the clay dictate or suggest anything to the potter? How dare the clay dictate or suggest anything to the potter? Kaya, kailangang sambahin natin ang Diyos according to His commands. Hebrews chapter 12, verse 28 to 29. According to His commands. Dito na tayo magwawakas. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig. Magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumututok. So, dapat may paggalang at takot ng ating paglapit sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos. Siya ay apoy na tumututok. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, ay talagang hindi ninyo ito maunawaan. Talagang ang iniisip niyo, ano ba yung pinagsasabi? Pero this is really the concept. Ang Diyos ay soberano sa lahat. Kahit sinasabi mo pang tunay na Diyos yung sinasamba mo, pero ang paraan ng pagsamba mo sa Diyos ay hindi naaayon sa kaniyang ipinag-uutos, hindi pa rin katanggap-tanggap ang pagsamba mo, kaibigan. Malinaw na sinasabi ng Biblia na hindi natin sasambahin ng Diyos sa pamamagitan ng inukit na larawan. Kahit sasabihin mong Diyos yung sinasamba mo, pero yung paraan ay sa pamamagitan ng inukit na larawan, malinaw na sinasabi ng Isaiah chapter 40, verse 18 hanggang sa 25, na wala pong hugis na maaari nating isimbolize sa Diyos. You are actively rebelling against God. You are sincere but sincerely wrong. Now, ilapag mo yung sandata ng paghihimagsik mo laban sa Diyos. Come to God on His own terms. Paano ka makalapit sa Panginoon on His own terms? Dapat yung kasalanan mo ay nahugasan. Hindi ka rin mahuhugasan sa kasalanan mo sa pamamagitan ng pagpinitensya mo, sa pamamagitan ng kung ano-anong mga effort in order to cleanse yourself. Ang kabutihan mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya kung lalapit ka sa Panginoon with your credential na iniisip mong magpakabait ka, kasuklam-suklam ka sa harapan ng Diyos. Kaya ang kasalanan mo, upang yan ay matakpan at matabunan at ikaw ay ituturing na banal sa harapan ng Diyos, kailangang
latag, ilagak mo yan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Wala kang katuwiran, wala kang righteousness. You need the righteousness of Christ. He obeyed the law of God perfectly. Ikaw, hindi ka talaga nakasunod sa batas ng Diyos perfectly. You are not acceptable before God sapagkat ikaw ay rebelde. But Jesus Christ obeyed the law of God perfectly. Doon ka magtiwala sa perfect righteousness of Christ. And then ang justice ng Panginoon ay kailangang mabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Penitensya, yung pagpapasakit mo sa sarili mo. Sinasaktan mo ang sarili mo or anumang bloodless na sacrifice. Tulad ng hostia na bloodless sacrifice when the Bible says without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Wala yan. Suklam-suklam yan sa harapan ng Diyos. But Jesus Christ offered His blood. He died the death of a criminal, the righteous for the unrighteous, the just for the unjust. Upang ikaw, kung ikaw ay magtiwala kay Kristo, ikaw ay ipapawalang sala at ikaw ay maligtas. Kaya lumapit ka kay Kristo ngayon, kaibigan, at ikaw ay maligtas. Huwag kang mag-assume, huwag kang mag-invento ng paraan kung paano ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng penitensya mo or mga ritual mo. Huwag kang mag-invent ng paraan. Come to God through Jesus Christ, through the merit of Christ. That is the way of God. That is the term of God. Obey it. Sasabihin mong, yun lang, simple lang, magtiwala lang ako sa dugo at katuwiran ni Kristo, ligtas na ako, yes. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. Pagsaka. Any addition to the finished work of Christ ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Iniinsulto mo ang Panginoon. Sapat na ang katuwiran ni Kristo, sapat na ang kanyang dugo para ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Magtiwala ka kay Kristo. Pagka bukas ay huli ng lahat. Ayun na. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa mensahe ninyo sa gabing ito. Nawa ay gamitin ninyo ito, hindi lang para sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo, kundi upang matulungan ang mga reforming ministries na binuksan na ninyo ang kanilang mga mata patungkol sa doctrines of grace, patungkol sa essential doctrines of Christianity. But somehow, this is still the sensitive area na hindi pa nila nalagpasan. Natulungan ninyo ang aming mga kapatid o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.